Nagsimula ang kwento ng may tao na nakalutang sa kalawakan, bigla siyang bumagsak. Ngunit ito ay isa palang panaginip. Habang siya ay natutulog ay naamoy niya ang mga pagkain na hinahanda ng kanyang ina. Siya si Bongseok, isang batang may kakayahan na lumipad. Habang sa ibang ibayo naman, siya Heso, isa naming bata na may special na kakayahan, na nagpapaalam sa kanyang ama na siya ay o papasok na sa paaralan. Habang naghahanda si Bongseok, ay naglalagay ang kanyang ina ng mga mabibigat na bagay sa kanyang bag upang hindi siya madaling lumutang. Habang nakasakay si Bongseok sa bus ay nakita niya ang isang babae na tumatakbo. Nang magpang-abot na sila sa kabilang bus, nalaman ni Hisoo na wala palang sapat na balance ang kanyang card sa bus, ngunit nagboluntaryong magbayad si Bongseok para sa kanya na siya naming ikinatuwa ni Hisoo. Habang nakasakay silang dalawa sa bus ay natitigan ni Bongseok si Hisoo. Nabighani sa kagandahan ni Hisoo si Bongseok, habang siya ay nakatitig nito ay biglang siyang lumutang. Nagbilang si Bongseok upang marelax niya ang kanyang sarili upang hindi lumutang. Ngunit nang dumaan sila sa isang lubak na daan ay biglang dumikit si Bongseok sa salamin ng bus. Nang malapit na silang dalawa sa may gate ay nahuli si Bongseok na makapasok at ito ang dahilan na siya ay mautusan na maglinis sa eskwelahan. Habang sa ibang ibayo naman, ito si Ganghun, isang class president. Nangungulikta siya ng cellphone sa kanyang mga kaklase. Nang ang isa niya nga kaklase ay naninigarilyo sa loob ng silid-paaralan na sinabihan niya lang na umupo ng maayos, habang si Hisoo naman ay nasa principal's office na ini-orient ng principal. Ipinakilala na si Hisoo sa kanyang mga kaklase, na recognize niya si ang lalaking nan ang libre sa kanya sa bus. Habang tinititigan ni Bongseok si Hisoo ay biglang lumingon ito sa kanya. Siya ay napaduko at nagbilang upang makarelax dahil nag-uumpisa na siyang lumutang. Humawak siya sa desk upang pigilan ang kanyang paglutang. Sa kabilang dayo naman ay may paparating na eroplano, lula nito ang isang tao. Papalabas ang tao sa airport at hinanap ang isang delivery van. Sa loob ng van makikita dito ang mga kagamitan. Nagbihis ang tao at sa likod nito ay may nakatatoo na letrang F. Sumakay ito sa delivery van na kung saan makikita ang isang SAT phone at mga papel na may impormasyon. Habang sa eskwelahan naman ay tinuro ni Ganghuon si Hisoo sa GYM ng paaralan kung saan siya magpa-practice. Ibigay nito ang susi at doon na siya nagsimulang mag-ensayo. Habang pumunta naman si Ganghoon sa kanyang principal at sinabihan ito na tapos niya nang ituro kang Hisoo ang GYM, sabay tanong sa kanya kung kapariha ba niyang may kakayahan si Hisoo na sinagot naman ng principal na parihas kayo. Habang ang lalaking delivery man ay hinahanap ang nagngangalang Jinchon, na kung saan pinalabas naman ng boss ang kanyang mga tauhan sa building. Nag-usap ang delivery man at si Jinchon, doon sila ay nagkainitan at kinuha ni Jinchon ang golf club nito. Dito nagsimula silang maglaban. Ang lakas ni Jinchon ay hindi pang normal na tao. Ngunit nang ang delivery man ay nagumpisa ng lumaban ay ipinakita nito ang kanyang malahalimaw na lakas. Binasag niya ang salamin at kumuha ng ballpen at isinaksak sa puso ni Jinchon. Tinanong niya ito kung may anak ba siya at nang makumpirma nito na wala ay itinapon niya ito sa labas ng building. Umalis ito at sumakay sa delivery van at nagdirsti sa kanyang satphone at umalis agad. Sa eskwelahan naman ay nagkasabay na umalis si Hisoo at si Bongseok, ngunit lingid sa kanilang kaalaman ay parang nakamasid sa kanila ang gwardiya ng eskwelahan. Sa huli umuwi silang tatlo sa kani-kanilang pamilya. Ngunit ang mama ni Bongseok ay naglilinis ng baril na parang may pinaghahandaan.